Okay, settle down, settle down. Okay. Last subject, therapeutic modalities. Okay. Ang therapeutic modalities, no, pag sinabi mong modalities, matik, ano yan siya, approaches. Yan, approaches yan siya. Pero, ang mga approaches na yan, sinasabi niya dyan, actually isa lang. And that is what we call the therapeutic community. Pag sinabi mong therapeutic community, yan yung ginagamit na community ng mga PDL kahit na nasa labas sila nagsiserve ng sentence at nagsiserve sila ng sentence sa loob. Ang term para sa kanilang community is therapeutic community. So, sa madaling sabi, ang therapeutic community ay nakakagamot na environment, no? So, ano yan siya? As in, may gamot ba talaga, sir? Wala. So, let's start with the international setting in history. Nag-umpisa po ang TC, unang-una sa Great Britain. Kaya tawag dyan, British TC. So, ang sabi niya dati, ang gamit ng TC is therapeutic community, ha? TC, therapeutic community yan. Process, yan siya dati, of treating military veterans. So, returnees from World War II na nagkaroon ng serious neurotic conditions. So, yung mga nakipaglaban na mga Briton noong World War II, ginamit nila para sa kanilang therapy o para sa kanilang treatment ng serious neurotic conditions ang therapeutic community. And it is initiated by Maxwell Jones as the father of democratic therapeutic community. Ano naman yung democratic therapeutic community na yan? When we're talking about democratic therapeutic community, it is a form of psychosocial treatment. No? Psychosocial. It is based on collaborative and de-institutionalized approach to staff-patient interaction. Ano yan siya, guys? Actually, katulad lang yan siya ng rehabilitation center, no? Wala naman talagang gamot. Wala naman talagang physical na gamot na iniinom yung mga nagpaparehab. Ganon din dito. Kaya nga ang tawag sa kanya is psychosocial treatment. Sa continuous na pakikipag-usap ng isang staff at saka client hanggang sa mabalik yung dating kalagayan ng isang client na nag-undergo ng therapeutic community. Ano yung mga principles niya? Yan, yung mga principles niya, enfranchisement and empowerment. Yan, every community member has a direct say in every aspect of how the wing is run. It is a philosophy of tolerance to allow members to make mistakes and accept themselves. Kaya nga mamaya makikita nyo na pag ni-recite na ng mga PDL yung kanilang TC layunin or TC philosophy, nandun po lahat yan. Yung pagtanggap mo sa sarili mo, and so on and so forth. Bakit ka nagkamali? Kailangan mo ng acceptance. Ganoon lang yan. And encouragement of individual and especially collective responsibility and accountability. And last two, continuous, direct, and candid presentation of interpretations of one another's behavior to counteract any tendency to distort, deny, or withdraw from interpersonal difficulties or rule breaking. Kadalasan po niyan kasi, kapag ikaw ay may behavioral problems, hindi mo minsan matanggap sa sarili mo na mayroon kang problema. Kaya nga sabi namin, in order for you to solve a problem, you have to understand first that there is a problem. Eh kapag hindi mo talaga pinapayagan yung sarili mo na maintindihan na may problema ka nga, eh wala, hindi mo masosolve yung problema. Ang pinaka first step to solve a problem is to know that there is a problem. Ano naman? And also, peer group influence. Kaya nga po, ewan ko lang sa SKSU ha, kung meron or sa Smith or sa BMC. Kaya nga po, nung high school tayo, pagka-college, yung ibang mga college, meron pa rin. Meron tinatawag na retreat. No, may mga tinatawag na recollection. Kasi stress mag-aral actually. Cream lang man ang hindi stress mag-aral. Pero yung ibang mga courses kasi talaga, stress talaga mag-aral. Kasi nga, buong buhay nila, talagang nilalaan nila dyan sa pag-aaral na yan. So, kailangan nila mag-meditate. Kailangan nila magmuni-muni. At para makapag-muni-muni ka, there should always be a group, peer group influence.
Sa Grendon Prison, yan. Life at Grendon Prison is an organized around a program of group therapy. Ayan na siya. Bakit guys? Ilay muna natin yung basis ha. Sa therapeutic community kasi guys, dalawa ang magiging role mo. Dual role. Minsan ikaw ay isang therapist, minsan naman ikaw yung client. Kapag tumatanggap ka ng advice, client ka. Pag ikaw naman ang nagbibigay ng advice, therapist ka. Kaya nga magtutulungan tayo, magtutulungan yan sila. At sila-sila lang din ang magtutulungan para gumaling sila. Para yung behavior nila manumbalik sa dati. So prisoners take part in regular group meetings and activities and help them develop more positive relationships. Yan, umpisa po yan sila lahat sa Great Britain, sa England. Ngayon, pumunta naman yan sila sa Amerika. So pag American TC naman, actually, para lang po talaga yan sa drug dependence. And even the therapeutic community na inaral ng Pilipino doon sa Amerika, para lang po dapat talaga yan sa mga drug dependents. Kaya lang, dahil sa Pilipinas, kay hindi man nakaseparate kasi ang mga drug-related cases sa ibang institusyon. Hinahalo man yan sila. Diba? So, alangan naman na ang bigyan mo ng therapeutic community is yung mga drug cases lang. Hindi. So, that is why very unique ang setting sa Pilipinas. Kasi hindi natin sila sineseparate. Sa ibang mga bansa, pag drug cases, ang drug-related ang case mo, sineseparate ka talaga ng institution kasi mayroon silang sariling rehabilitation program na hindi po angkop sa ibang mga violators. So, yun. Kaya nga nagkaroon ng concept-based TC and that is more hierarchical in structure. Pag sinabi mong hierarchy, di ba, naka-pyramid yan siya. So there is always a step-by-step process bago ka makaabot sa tuktok. So less psychoanalytical and psychotherapeutic than in UK and use the community peers and role models as change agents. So ang principle naman po nitong concept-based TC ay meron yung community that they are living together, hierarchy, yun po yung daily activities nila or the structural setting of their activities, and confrontation of the negative behaviors, and also self-help wherein resident is the protagonist of his or her own treatment process. So kung ayaw mo talaga magbago, hindi ka talaga magbabago kasi nga ikaw mismo ang magbabago sa sarili mo dapat. Lahat ng principle na yan, ina-apply ngayon natin talaga sa TC na yan. Sa TC na mamaya pag-aaralan natin. Nasa history pa lang kasi tayo. And then, last slide for the international setting in history. So sa concept-based TC, no, ginamit yan siya sa Nevada State Prison. So sa maximum security prisoners are permitted or allowed to leave their cells to attend the Synanon sessions by attending to Synanon activities. Ano yung mga Synanon activities na yan? So they could move into the general prison population. Katulad ng Auburn Prison. So pwede sila makipaghalubilo kahit kanino. And special cell blocks of 25 inmates per block. O, yan yung grupo nila. And then Synanon Spiven Honor Camp, that is isolated facilities of 20 men outside of prison, which is parole directly to Synanon facilities. Pag sinabi mong Synanon guys, these are programs. Programs para sa mga nagsasuffer ng drug addiction. Kaya nga ang tatandaan, pag kunwari man itanong po ang TC, kung ano talaga ang pinagmulan niyan, no, sa Amerika, para po talaga yan sa mga drug-related cases. Kasi ang TC is exclusively for rehabilitation of those who are drug addicts or drug dependents. Ngayon, i-relate natin ngayon yan sa TC na meron tayo sa Pilipinas. Ang agency na may pinaka ginagamit talaga ang TC ay ang BJMP. Kasi nakapag-train po talaga kami. No, hindi kami ha. Nakapag-train po yung mga naunang mga officers ng BJMP noong 2013 yata or 12 doon sa New York para lang ma-apply ang TC sa mga kulungan. Ngayon,
Ang TC, dahil kami yung mga nauna, kami na rin po yung nagle-lecture baga, re-eco seminar sa mga agencies na ginagamit na rin ngayon ng TC, katulad ng ating DSWD at katulad ng ating Bucor. Ayan na siya ngayon. So these are the reformation programs natin ngayon ng TC sa Pilipinas. TC, BGMP setting. Pag sinabi mong TC program, it represents an effective, highly structured environment with defined boundaries. Ang pinagkaiba niya sa atin kasi, we are freely living in this world. Samantalang sila, isolated pa rin sila sa kanilang tinatawag na therapeutic community. So kapag nasa therapeutic community ka, you are surrounded by different programs of the therapeutic community. At tandaan, highly structured environment po yan kasi nga may sinusunod na hierarchy. At ang primary goal ng TC is foster, tanda na, personal growth, not individual growth. Personal growth ang tawag. And ang TC po natin sa Pilipinas ay pattern po sa DATAP TC New York. Yan. Which is the base of the TC movement in the world. Diyan po nag-training yung mga unang mga BGMP officers, no? Para ma-apply ang TC sa BGMP jails. And it is implemented primarily but not limited to drug dependence na. Kasi ngayon sabi ko kanina, para lang talaga yan dapat sa mga drug-related cases. However, dahil nga dito sa Pilipinas, unique nga, hindi separated yung mga yan, kasabay nila sa kulungan yung mga other crimes, other criminals, no? So, hindi po lang limited po para sa kanila na ngayon. So, TC, which is the therapeutic community, is a behavioral modification program. Ibig sabihin, hindi talaga siya gamot, kundi ito po ay isang programa para mabago po yung inyong behavior. Kasi questionable, ba't nandiyan ka sa kulungan? Kahit na mayroon pa tayong tinatawag na presumption of innocence, may isip mo pa rin, may something wrong. Ba't nandiyan ka? So, kailangan natin i-modify, ibalik sa dati, yung behavior na dating meron ka nung nasa labas ka, at ngayon, na nandiyan ka sa kulungan, ano ba ang nangyari? Nagbago ba yung behavior mo? So, yun ang babaguhin natin. And, it gradually reshapes and restructures the PDL in a family-like environment and act as a brother's keeper. So, ibig sabihin, hindi kapag nasa kulungan, pag nasa kulungan ka, hindi ibig sabihin nun na ikaw na lang ang pasan-pasan mo na lang yung hirap sa mundo. No? Tandaan mo, kailangan tumulong ka sa kapwa mo PDL. And that's the essence of the therapeutic community. And then, the TC process naman, it enables introspection or self-cultivation. Cultivation of self-worth. Kasi, halos lahat ng nakilala ko din na PDL, pag nakulong, ang sinasabi, hopeless. Diba? Hopeless na. Walang kwentang buhay ito. Ganun agad ang sinasabi nila. So, ipaparamdam sa'yo sa TC na ikaw ay may halaga. Diba? And positive rationalization that moves the individual towards assuming a greater sense of personal and moral responsibility. Ngayon, ano nga ba po talaga ang definition ng therapeutic community? Ayan na po siya ngayon. It is an environment that helps people get help while helping others. Ayun na yun siya. Yun na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sila-sila lang din ang magtutulungan ng mga miyembro ng therapeutic community. You will get help while helping others. That is why from the word itself, therapeutic, it is a treatment environment. No? Kaya, ang sabi ko kanina, dual role ang gaganapan mo pagdating mo sa kulungan. At ang role na yon ay tinatawag na client therapist roles. Ano yung mga yon?
Client ka pag you are needing help. And therapist ka if you are giving help. Hindi pwede dyan guys na ikaw na lang palaging tinutulungan. Kailangan magsalita ka rin at kailangan magbigay ka rin ng advice mo. So dalawa ang function mo dyan. You are getting help and you are needing help. Client ka if you need help. Therapist ka kapag you are giving help. Walang iba makakatulong, sir? Wala. How about kayo, sir? How about kayo ng mga BJMP, sir? Kaming mga BJMP, kami lang yung parang parole and probation administration dyan. Kami lang yung nagsusupervise, kami lang yung nagmo-monitor ng progress ng bawat PDL na nasa therapeutic community. Ako. Kaya mo, the primary therapist and teacher is the community itself. Wala na pong iba. So wala talagang gamot, sir. Wala nga. Yung mismong community ang makakagamot sa sarili mo. Nandyan yung peers. Yan yung kasabayan mo or almost na kasabayan mo na pumasok ng jail. Hindi ibig sabihin, bawat araw ha. Hindi. For example, pareho kayo ng taon na nakulong sa isang kulungan, yun, peers mo yan sila. Yung mga staff, kami po yun. Sa BJMP or Bucor, the reformation officers, and we only monitor and supervise, no, the progress of the PDL while on TC. Ang tawag po sa mga nasa TC ay residents. Ako. Ang pangit po kasi pakinggan na pag nasa Pilipinas, residents ang tawag mo sa kanila. Kaya tinagalog po namin lahat yan. Kaya pag nandun sila sa loob ng presuhan, ang sinasabi, "Good morning, family." Ganon. Diba? Kung mga babayan, sister ang tatawag-tawag nila. Diba? Ganyan. For example, magbibilang kayo sa kanila. Oh. Okay. Ano kanyang umpisa na yung sinasabi nila? Ano kanyang sinasabi nila? Basta i-greet muna nila kami. Kalimutan ko na tuloy. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, family. Tapos, magbibilang na sila. Kasi residents po sila. Ito naman po yung mga precepts of right living. Ba? Very self-explanatory. Kayo na pong magbasa niyan. Yan. Precepts of right living. Lahat yan positive. Lahat yan positive. Lalong-lalo na taga-layro. Inner person is good, but behavior can be bad. Kaya pwede siyang mabago. There is something good in a man. There is no all bad in a man. No, there is something good in a man. Tapos, change is the only certainty. Hindi pwedeng hindi ka magbago dyan. Posible yan. And so on and so forth. It is a place where one can change. No? Ibig sabihin, kahit pa kriminal ka talaga sa labas, kahit pa gahi ng ano na tawag sila, astig ka sa labas, pag once na nakatikim ka ng kulungan, imposibleng hindi ka iiyak. Unless na lang kung talagang yan na talaga yung pagkatao mo, pagiging kriminal. Kahit na mapasok ka sa kulungan, wala na talaga. Pero most of the time, kahit ano ka kalalaki, pag once na in-introduce ng therapeutic community sa inyo, patik yan, you will unfold. And the group can foster change, and individuals must take responsibility. Structures must accommodate this and act as if. Kung hindi mo gusto yung programa ng BJMP or Bucor para sa'yo, no, you just go with the flow. Act as if you are participating with the programs of the therapeutic community. Yan siya. Then, ang pinaka-approach ng TC ay tinatawag na TCMP. Okay, ulitin ko. TC is the location, setting.
The environment itself. So, ibig sabihin yung kulungan, TC yan. Kasi dyan naman talaga sila namubuhay. Dyan naman sila naghahalubilo. Ang programa po na ibinibigay para sa therapeutic community na yan ay tinatawag na Therapeutic Community Modality Program. Magti-TCMP na kami, which is wrong sa mga babae na nandun na nakikita nyo. Mag-TCMP na kami. Hindi. Yung sabi nila kasi doon, morning meeting, yung umaga. Part lang yun siya ng mga programa ng TCMP. Ayan, humahaba na tayo. Kanina TC lang. Ngayon, yung programa ng TC, tinatawag na Therapeutic Community Modality Program. At yung TCMP na yan, marami pa yan siya. Yun yung pag-uusapan natin. Tapos pare-pareho lang yan siya, guys. So, it is an approach that focuses on the learning of behavioral skills, attitudes, and values, socialized living in a community setting. And the goal is always to promote positive change. Positive change. This is self-help learning treatment model. And so on and so forth. Pare-pareho lang ang ibig sabihin yan. At ito tatandaan nyo. It is the backbone program of the BJMP for PDMP development. So part siya ng development program ng BJMP at ang backbone na ginagamit is ang TCMP. Therapeutic Community Modality Program or TCMP. Yan. Ito yung pag-aaralan nating apat. Nakapalibot lang yan siya. Kulay orange yan siya. No? Kulay orange yan siya. Okay. Ganito po yan siya. Oh. Yan na. If you want this note, kung gusto nyo tong notes na to, medyo mas comprehensive to, hindi siya ganun ka-summarized. Ayan, ganyan po yung sinasabi kong therapeutic. Yan po yung tinatawag kong framework. Sir, pink talaga yan? Yes, pink. Pag pumasok kayo ng kulungan, gray lang yan sa labas, pero sa loob pink yan siya. Because mayroon daw po siya kasing psychological effect na nakakagamot ang kulay pink. Diba? Sa loob, sa labas, gray, pero sa loob, pink. Ito yung apat. If you want that version, masyadong mahaba kasi ito siya. Ilang page ba to? Nandiyan naman lahat yan siya. Pero mayroon lang siyang mga, matagal ko na to siyang ginawa. Yan. Ayan yan siya. Marami yan siya. Okay. Kung ano yun nandun sa PowerPoint, actually, part noon nandito, pero hindi lahat. No? Kasi nga, sinamarize ko na lang siya. Correctional Administration. PC lang talaga yun. Yan yan siya. Ba't wala na? Uy. Bawat isa dyan, pag-aaralan natin yan. Ito ang may pinakamahaba at dyan lang sila kumukuha ng question. Actually. Apo. Pag lumabas ang thesis sa exam, kadalasan ang kinukunan nilang question nandito lang sa behavioral management talaga. Etong part na to, hindi na masyado. Isa-isa natin. Una, kailangan nyo alam yung cardinal rules. Pag na-violate mo po ang cardinal rules na yan, tanggal ka sa TC. Sir, paano ka tatanggalin sa TC, sir? Ita-transfer ka ng jail. Alam ko yun. Una, no sex or sexual acting out. Pero ito po ay isa sa mga naging problema din noong pandemic.
Opo, kasi nga walang visit eh. So yung mga mga lalaki, wala na, nalusbor na ang mga bayot sa presuan. Oh, lusbor lang bayot. Sabi nila noon, nga nangita pa man ko sa gawas, ara lang manggali diri tanan. Pero tong pandemic, surrender bala sila. Surrender sila. No drugs or alcohol. Bawal. No violence or threat of violence. And no stealing. 4 yan. Kailangan mapamiliarize nyo yan, yung 4 na yan. Ang tawag dyan, pag na-violate mo yan, matatanggal ka sa PC. Paano ka tatanggalin? Sa pamamagitan ng expulsion. Paano ka mag-expel? Ikaw ay tatransfer sa ibang jail. So, syempre, mag-a-adjust ka na naman. Ayan. At eto po yung phases of treatment. Yan ang palaging lumalabas sa exam. Yan. Yung phases of treatment na yan. Yan. Yung 5 phases of treatment. Una, entry or orientation phase. The phase 1. Diyan magkakaroon ng series of examinations. At yan, yung tinatawag yung nandun ka pa lang sa RDC. Kasi, aalamin kung anong programa ang dapat para sa'yo. ALS, spiritual, everything. Yung binanggit natin nung first day. At pagkatapos mo doon, i-assign ka na sa iyong static group. Yan, static group mo na yan, yan yung magiging permanent group mo the entire duration of your stay in the jail or prison. So, di ba, lumabas ka na after 60 days, tama? Ilalagay ka na sa selda. At yun na rin yung magiging static group mo. Yun na rin ang magiging permanent group mo the entire duration of your stay in jail or prison. So, paano kung nalipat ka ng selda, sir? Kung sino po yung naging kagrupo mo, yun talaga ang kagrupo mo sa therapeutic community. Second phase, treatment. Treatment or primary treatment phase. So, the PDL becomes part of the community. At dahil hierarchy yan, seniority yan. Kung bago kang santa, hindi nagmamatter kung ilan edad mo na. Hindi magmamatter kung ikaw ay napreso ng 50 years old. Basta, pagpasok mo ng kulungan, ikaw ang last na pumasok ng kulungan, matik, ikaw ang crew members. So ano yung mga yan? Pag housekeeping department, ikaw ang maglinis ng CR, ikaw ang maghugas ng pinagkainan, ikaw ang maglilinis doon sa kwarto ninyo, sa selda ninyo. Utusan, kumbaga pa. Kumbaga pa, sa balay, ikaw ang bunso. Nakala niya, ganyan man, sa bahay. Alangan naman yung nanay mo. Diba? Ikaw, except na lang kung rich kid ka. Kasi may yaya kayo. Hindi, yung sa typical na Filipino home. Kung sinong bunso, tigugas ng plato. Tigwalis. Tama? Yan ang muna. Sunod. Pre-reentry. Alam mo na ang PC concept and values. Matagal ka na eh. Gamay mo na yung mga alituntunin sa loob ng kulungan. Gamay mo na. So you've already internalized the TC concept and values. At para makapamuhay ka na ng bago. So dahil na-adapt mo na, nasasanay ka na rin sa kulungan. At hindi ka na malungkot. Sa unang 2 buwan mo kasi yan or 3 buwan, malungkot ka talaga. Siyempre, hindi ka nasanay. Nasanay kang pagkagising mo ng umaga, Facebook, internet. Doon, wala kang cellphone eh. So, hanggang masasanay ka niyan,
Sa mga lalaki naman, walang sigarilyo na. So, nakapag-adjust na yung katawan mo. So, phase 3 na yan. Re-entry. Pero matagal yan bago mo maabot yan. Phase 4, re-entry. Ready ka na. Kasi, naturuan ka na. Kaya mapapansin nyo guys, yung mga presong yan, pag malapit na silang maglaya, alam man nila kung kailan yan sila lalaya. Kasi sa usad ng kaso nila. Pag maglaya na yan sila, alam nila kung sinong pinapasalamatan nila. Kasi, mayroon din pala yung stigma sa kanila na pag presohan, akala nila yung katulad sa napapanood na sinasaktan sila. No? Kaya kami, pagkatapos nila kadalasan makalabas, friend na kami sa Facebook, ganyan. Pero ako, hindi ko nag-a-accept. Talaga. Wala lang. Pero wala. Yan. Pero may mga friends pa din na dating PDL talaga. At nagpapasalamat yan sila. Kasi tinulungan sila na magbago sa loob ng kulungan. And lastly is aftercare. Wala na kami dyan. Sa aftercare, guys, kapag drugs yung kaso niya, kadalasan yan, tina-turn over namin yan sila sa barangay health workers. Bantayan pa rin nila yan siya. At doon siya babalik at babalik para i-monitor naman siya ng community. Kapag ka naman po sa bata, no, DSWD pa rin yan siya. Pag walang mga pang-livelihood program, walang pang-umpisa ng negosyo, DSWD po yun siya. Ito po, aftercare is an outpatient program na po. So the release PDL is required to report twice a week to an outpatient po. So depende po sa nature ng kanyang crime. For example, drugs, yun nga sabi ko, sa BHW yan sila. Kapag ka naman siya ay naka-probation, edi sa probation office yan siya. Kapag ka naman siya ay walang pang hanap buhay, yan, hihingi yan siya or bibigyan yan siya ng ayuda from DSWD. That is phase 5. Behavioral management na tayo. Okay, yan yung una. Sa behavioral management, ang tawag dyan, tools. Okay, paintindi ko Sa behavioral management, para mabago mo yung behavior niya, kailangan mo ng tools. Parang sirang sasakyan lang din. Kailangan mo ng tools para makumpune. Tama? Pero hindi literal dyan na wrench ang gagamitin. Martilyo, hindi ganon. No? Close wrench, hindi ganon. Ang gagamit, pliers, hindi ganon ang gagamitin mo. Siyempre, iba din yung tools na ginagamit dyan. Tawag dyan, shaping tools. Kasali po, kasi araw-araw ginagawa yan, except Saturday and Sunday, is the morning meeting. Araw-araw. Akala nila wala yung epekto, pero magkaka-epekto yan later on. And, ito naman po yung right living in a TC included in that shaping tools. Yan. Next. Ito na po yung tools. Nabasa nyo na yan? Nabasa mo? Nabasa mo na? These are the tools that are used to change the behavior of a person. Una, pre-morning meeting. Morning meeting. Talk to. Pull up. Dealt with. Tangina, may haircut oh. Haircut. Learning experience. Bonds. General meeting and expulsion. Isa-isay natin. Kala nyo haircut, hindi yan haircut. Alam mo? Okay. Pre-morning meeting. Morning meeting.
Okay, isa natin. Itong dalawang to, meetings yung mga yan. Regular meetings. Pull up and talk to are reminders. Si talk to is a private reminder. Kakasapin ka. Pull up is a public reminder. Mamaya, hintayin nyo. Ililay muna natin yung overview para mas madali nyo maintindihan. Dealt with, haircut, and general meeting. Yung tatlong yan, yan naman ay hearings. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, papakinggan ka pa din. Right to be heard eh. Due process, tama? Apo. Ito naman learning experience, bans, and expulsion are punishments. Ano man ang maging resulta nitong hearing dito, yung tatlo, kukunin nila ang kanilang punishment dito sa tatlong to. Matik, kapag na-violate mong cardinal rules, expulsion yan, yung sinabi ko kanina. Yung cardinal rules na apat na yon, no sex or sexual acting out, no violence or threats of violence, no alcohol or drugs, and no stealing. Pag na-violate mo yon, expulsion agad ang iyong penalty or punishment. Tama? Okay. Bakit private? Kadalasan ito sa mga bagong pasok sa kulungan. Hindi niya pa memorize yung rules and regulation, nagkamali siya. Pero hindi ganun kalala. Kakausapin siya ng isang resident. Pre, baka brother na, baka nakalimutan mo. I-remind lang kita. Na ang rule number 1, mag-multi ka, tangina ka, joke lang. Na ang rule number, na ito ay mali. So, dapat i-correct natin. Talk to private. Walang nakakaram na iba. Kakausapin mo siya directly. Ang pull up, bakit public? Public ang pull up kasi ginagawa yan during morning meeting. Okay? May part sa morning meeting, makikita nyo mamaya yung morning meeting, sasabihin ng isang resident, sino-sino sa ating mga kapatid ang nakalimutang mag-flash ng inidoro, maaari bang tumayo? Ganon. Ngayon, bakit public? Siyempre, pinaalam mo eh. At pag nag-pull up, it requires owning up of mistake. Hindi ka paparusahan dyan. Reminder lang yan. So dapat, yung community mismo, yung mga residents, pag alam mong ikaw yung tinutukoy doon, at ikaw yung hindi nakapag-flash ng inidoro, tatayo ka at aaminin mo yung kasalanan mo. Ngayon, ang sagot sa pull-up ay tinatawag na elaborations. Dami nilang term eh. Pag sinabi mong elaboration, yung nag-pull up, sasabihin niya, mga kapatid, hindi niya idedirekta sa tao. Kasi, pag nagkamali isang resident, nagkamali ang buong community. So, sasabihin niya,
Mga kapatid, ugaliin po nating mag-flush ng inidoro pagkatapos nating gamitin bilang respeto sa susunod na gagamit nito. Depende sa pinupull up yan siya. Again, ulit. Pull up private siya kasi ginagawa siya sa morning meeting at lahat sila nakikinig. At kailangan siya ng pag-amin ng isang resident kung sino man yung tinutukoy na sa pull up. At ang sagot para makorek yung kamalian na yon at para ma-remind ang community, ang tawag doon, elaboration. Okay? Elaboration. 2 hanggang 3 elaboration yan. Kaya sasabihin ng host, any more elaborations? Yan. Magsasabi siya dyan na any more elaborations. Ngayon, sir, paano kung walang tumayo? Pag walang tumayo, aaminin yan ng buong community. Silang lahat tatayo. At i-remind na naman ng yung buong community about sa naging kamalian ng isang member ng therapeutic community. Okay tayo doon? Sige. Isa-isayin natin. Ang pre-morning meeting, 15 minutes before the morning meeting. Preparasyon. Preparasyon bago mag-start ang pre-morning meeting. Walang problema dyan. Madali lang yan. Ito ang medyo mahirap kasi mahaba. Morning meeting. Yan. Generally, ang morning meeting is 1 hour. 1 hour yan siya. 8 hanggang 9 o'clock kadalasan. Diba? Mga nag-OJT. At mayroon siyang 2 parte. Yun yung tinatawag naming public announcements and community concerns. At eto naman po yung up rituals. Okay. Ang unang parte ay formal. Bawal magtawa, bawal maingay, formal. And ang formation po ng TC dyan, pag morning meeting guys, ilagay nyo na lang, di ko nalagay. Ang formation po yan nila ay circle formation. Nakapalibot yan sila. Ang pangalawang parte naman is up rituals. Ngayon, sa public announcements and community concerns, yan po ang nilalaman niya. Unang-una, magdadasal sila. Ang dasal na yan, ecumenical. Ibig sabihin, para sa lahat. So, mayroon para sa Muslim, mayroon para sa Christian. Diba? So, kung yung host is Muslim, unahin kadalasan Muslim. Al-Fatiha lang man yan sila, pero may dugtong lang. Yung bang parang anong tawag nyo doon, yung spontaneous prayer nyo, di ba pwede yan sa Muslim? Di ba, for example, pagkatapos siya mag-Al-Fatiha, di ba mayroon kayong dinudugtong? Hindi, yung talagang personal ba na prayers mo, bago mo dugtungan ng surah. Di ba gano'n? Di ba, kunyari, Bismillahirrahmanirrahim, di ba gano'n? After yan, may personal prayers kayo, di ba? Personal prayers. Tapos, pagkatapos ng personal prayers ninyo, dudugtungan nyo ng surah, di ba? Rabbana atina fid dunya hasana, di ba ganyan? Di ba gano'n? Gano'n. Okay. So yan yung opening prayer. Pangalawa, singing of the lupang hiniran. Flag must be displayed. O kaya may flag doon, di ba, sa gilid? Kita nila eh. Alam nila eh. Yun. And, wow, grabe no. Panunumpa, recital of the panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Bago yan guys, may sinisingit. Ang sinisingit yan, nakadepende na yan sa area. Sa atin dito, unahin yung Sultan Kudarat March. Diba? Ano ka na yan? Okay, umpisa na. Kaming mga Pilipino. Ganyan. Tungkol sa Sultan Kudarat. Pagkatapos doon, dahil takurong ang ina-example natin, takurong him. Yan lang ang kaisa-isa yata.
na hymn ng isang lugar na English. Kung mapunta ka sa ibang mga lugar, puro Tagalog yan. Inglesero, mga taga-takurong, no? In Central Mindanao, there's a city we call by the name Takurong. Vibrant, unique, modern and strong. Yeah. And then, i-recite na po nila ang kanilang TC, layunin. English po ang lumalabas, so English po ang ilalagay natin. Pero, kailangan nyo basahin pa rin yung Tagalog kasi baka lang yun ang ipalabas. Hahawak kamayan sila, naka-cross ang kamay, hawak-hawak. Naka-circle formation, nakatayo. Ako'y naririto sapagkat hindi ko na matatakasan ang aking sarili. Hanggang hindi ako nagiging matapat sa pagpuna sa aking sarili, sa mata at puso ng iba ako ay tumatakbo. O, mga ganon, di ba? Solid support. O, yan po yan. Hindi kasi kayo makarinig kung wala talagang demonstration eh. And then lastly, announcements. Apo, yan yung first part. Next. Part 2. Yan. Unang nag-a-announce, si staff. Sino nag-a-announce yan? Si Buntes. Nabutan niya pa ba si Golda? Si Golde? Si Golde. Kasi siya yung Welfare and Development Officer. Kung wala siya, yung kasama niyang babae. Basta BJMP yan. Kung may announcement si Warden, edi mag-announce si Warden kung mayroon si Warden. Yan. And then, si residents. Sasabihin naman nila yung mga katungkulan. May activity tayo mamaya. Darating dito yung mga taga-PAW, darating dito yung mga taga-DSWD. Maganda tayo. Mga ganyan lang, announcements. And community concerns. Yan lang naman. Part ng public announcement and community concerns. Yan. Pagkatapos doon, yan na yung sinasabi ko magpupull up and elaborations. Yan sinasabi ko, sino-sino sa ating mga kapatid. Yan na. At yung sagot doon, elaborations. Kaya ba, pull up is done as an expression of concern. Reminder lang siya. Lapses of some members and encourages ownership of mistake of the violator. At ang magsasagot po nito, elaborations. At pagkatapos ng elaborations, may affirmations. Ano naman yan sila? Ganito yan sila. May nakasign yan siya. Una sa tanan, gusto ko pasalamatan ang buhi nga Diyos. Di ba? Di ba? Ganun yan sila. Alam nila. Kaduha, gusto ko pasalamatan ang aton nga mga ma'am ug sir diri sa BJMP Tacorong City District Jail Female Dormitory. Tapos, yung personal niya ng papasalamatan. Personal ko ang ginapasalamatan si sister. Di ba? Kakarelate sila eh. Tapos yun, magyayakapan. Okay na. Tapos na dyan ang one part. First part. Which is formal part of the morning meeting. May concept of the day pa pala, sorry. Yan, yung Biblia. Kung sa Muslim, hahanap yan sila sa Quran nila. And also verse of the day. Ito pong concept of the day, 22 yan sila. Mamaya makikita nyo yung 22 na yan. Doon nila kinukuha ang concept of the day. Example, honesty. Nakadepende po ang concept of the day kung ano po ang inasal nila kahapon. Example, may nagsinungaling kahapon, edi honesty ngayon. Diba? Yan. No lunch, no free lunch, mga ganyan. Diba? Mamaya marami, 22 yan sila. And also verse of the day. Second part, up rituals. Sa up rituals yan siya, guys. Taranan, tan-tanan. Magganon na. May TV kasi yan sila eh. May TV yan sila. Kadalasan ng mga jails, may TV yan sila para sa kanilang morning meeting. Mag-newscasting na sila. Para sa ating local news. Ganun yan sila. Yan. National, international, sports, weather, and showbiz. Kompleto.
Oo, mayroon yan silang naka-assign na mga tasking. Kunyari, local, sasabihin nila, kung ano yung activity kahapon, tayo po ay binisita dito ng kung anong nagbisita sa kanila at binigyan po tayo ng mga hygiene kits. Sir, saan nila kumukuha ng mga national, international? Sa TV. So, gabi pa lang nag-prepare na yun sila. National news is susulat na yan. And so on. And then, mag-entertainment yan sila. So, pwedeng kanta, pwedeng tula, pero kadalasan dyan kanta. Yan, intermission number. Kanta yan sila. Pero kadalasan kanta talaga. And then, community song. Dapat related sa concept of the day. Kadalasan ng mga kanta nila dyan is, isip ko'y litong-lito. Ganyan. Ano yung isa yung kanta ni ano ni Niyeng? Hindi, yung isa. Hindi. Ano kaya yung kanta nila? Alalahanin nyo yung mga kinakanta nila doon. Wait lang. Kaya pati nga tono nandito na oh. Ano nga yun? Yan Constantino. Yung paborito nilang kinakanta. Hindi. Kadalasan yan, si Bambam ang kumakanta. Yan Constantino may paki-search. Gusto ko talaga malaman. Nakalimutan ko, hindi ako makakatulog nito. Ano? Ano yan siya? Sige, pakinggan mo nga. Yan, Constantino. Ay, hindi. Alam ko na. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Kaya yan yung palagi nilang kanta. Minsan umiiyak yan sila. Ano kaya yung title yan? Ano kaya yung title niya na? Yan ba yan? Sige, pakinggan mo. Yan ang kadalasan. Basta dapat related po yung kanta sa pinagdadaanan nila sa gym. Huwag kang susuko, gano'n. And lastly, greetings. Habang kinakanta nila yung kanta, lilibutin nila yung bawat isa. Sa lalaki, kamustahan lang yan. Ang pangit naman magbeso-beso ng lalaki, no? Sa mga lalaking jail, kamusta lang yan siya. Pre, sa mga babae, kadalasan yan, naga-beso-beso talaga yan sila. Diyan mo makikita yung mga plastic. Haha. Ano na? Same lang. Same lang yan sila. Mas organized lang talaga. Iba talaga sa girls. Sa lalaki kasi talaga na jail, hindi mo maintindihan ang therapeutic community modality program nila kasi nga, bulayog tanan gyapon. Oo. Iba talaga ang babae mag-therapeutic community. Talk to. Putang ina. Talk to. It is an outright correction done by any member of the TC to another member who has done a minor infraction pero hindi niya alam na nagkakamali na pala siya. Okay? Shh. It is a friendly reminder
or advice. And it is done privately. Hindi pwedeng ibulgar mo. Part, mali nang ginaobra mo, part. Hindi mo sina. Amo ng cream mo. Man. And feedback is given in a positive way. Ay, part, basig nakalimot ka. Mali ang imo nga ginhimo na. Hindi gina-remind lang ta ka nga. Hindi mo na napagliwaton. Kaya basi kung liwaton mo na, mas magdako ang sala mo, basi mas delpuid ka na sa sunod. Kag mahirkat na. Ang ibig sabihin yan, masasubject ka na to hearings. Opo. Ngayon, it is made to evoke awareness. Kaya unaware ka man. Ay, tawag galit. Salamat, brother. Pinaalala mo sa akin na mali pala yun. Salamat, gid. Yan. Ano naman ang pull up? Yan na ba yung sinasabi natin kanina? Ang pinagkaiba niya, it is made to raise awareness. Ito naman, it is done publicly because it is done during the morning meeting. Yan na po siya ngayon. Hindi po siya punishment. Sinasabi ko sa inyo, hindi rin po siya embarrassment. It is just to raise awareness. Sino sa ating mga kapatid ang nakalimutang maligo bago ang ating formal na morning meeting? Maaari po bang tumayo? Kasi kailangan malinis yan sila, guys. Lalo na sa babae, nakaligo talaga yan sila. Nakaayos. Naka-lipsticks. Basta nakaayos talaga yan sila. Ayan. Kasi nga, syempre, ang mga elaboration niya dyan, ipanatilihin nating malinis ang ating mga katawan. Kasi dyan po nag-uumpisa ang pagkakaroon natin ng sakit pag hindi po malinis ang ating karoon. Ganun lang, good. Parang nagre-raise ka lang talaga ng awareness. Hindi siya pagpapahiya. Kung wala na nga yan silang ma-pull up, alam nyo, ang gina-pull up nila, sino-sino sa ating mga kapatid ang nakalimutang brushan ang kanyang sinelas. Okay, wala na ma-pull up ba? Dahil kasi, natututo na yung community. So kung wala ka talaga makitang pull up, pwedeng i-wave po ang pull up doon sa morning meeting. Wala ka na kung makita, nakamalian ng community. Diba naman, sino-sino sa ating mga kapatid ang nakalimutang patayin ang kanilang clip fan, no? Bago lumabas ng selda, ayan. Magtipid tayo. Kasi libre na nga yung stay natin dito, binawaldas pa natin. Parang ganyan baga. Yeah. Apo. Pre. Captain man doon yung mic eh. Captain yung mic ba? Daw lecturer ba? Tapos nakabutang diri ang ano? Nakabutang diri ang ano? Na. Kung mag-top na, chair ka part, basi paliwat check ba? Joke lang. Okay. Eto po. Ganito po ang formation yan, guys. Oh.
Ito po yung subject. Haharap siya sa panel of 3. Yan lang po yun, oh. Yan. Senior resident. Tapos peer. At saka yung kanyang friend. Dito, ang sanction mo, hindi mo kukunin doon sa learning experience, sa bans, at saka sa expulsion. Kasi, ang kanyang penalty dito is reprimand lang. Pagagalitan ka lang. Ikaduha mo na. Gin-remind na taka sa una, giliwat mo na naman. Na, ibig sabihin, di ba privately nahambalan ka na? Tapos, na-commit mo liwat. Isa pa lang to. Kaya man, private man tong talk to. So, nakasala ka, sige, pabayaan na eh. Kung ikadawa na, isa-subject ka na sa dealt with. At ito yung formation niya. Ito yung subject. Yan yung magiging subject niya. Dealt with. Senior resident, peer. Okay, next. Haircut. Sa haircut naman, third time. Or more, or for the first time, grave offense. Kaya, I'm encouraging you to download the PDF form of the IRR of the R8 10592. Nandun po lahat yung mga enumerations ng grave, less grave, at saka light violations. Kasi baka lang matanong, ano yung mga grave offense? Ang itsura naman nito ay, ang haircut formation naman is ito. Ikaw yan. Tapos mayroong 5. This time may staff na. Dito po si staff sa gitna. Staff. Yan. Tapos meron po siyang senior resident, big brother. Yan. And then department head. And lastly, si peer. Ikaw naman to, yung subject of peer. Ganyan ang magiging itsura ng haircut formation. Ngayon, pag haircut na yan siya, pipili ka na dun sa dalawa. Learning experience or ban. Kasi, mayroon ng involvement ang disciplinary board. Yun, naalala ko na. Dalawa lang po ang board sa BJMP at sa Bucor. Yan yung classification board. At yung isa naman, yung tinatawag na disciplinary board. Disciplinary board, syempre sila po yung magbibigay ng disiplina sa mga PDL na nakakuhit ng violations. Classification board naman, sila naman po yung magka-classify. No, doon sa kanyang series of examinations, based doon, ika-classify kanila. Classification board naman ang tawag. Dalawa lang. Anong pinagkaiba, sir? Sa BJMP, ang head ng classification at saka disciplinary board, si Assistant Warden. Doon sa Bucor, bawat compound may sari-sariling mga commander. Ang tawag po doon is classification board commander, and so on and so on. May sari-sarili sila. Okay? Sa amin, deputy warden or assistant. That is haircut. Third time or more or first time grave offense. Matek, haircut ka. Learning experience.
Sa learning experience, ano sabi nga natin sa learning experience kanina? Punishment. Nawa niyo? Punishment yan siya. Okay. Actions or activity to a PDL who was subjected to haircut or general meeting. Bakit, sir? Actually, hindi naman talaga siya punishment. It is just to modify or correct the behavior. Tingnan mo ba yun? Tatlo lang naman yan. Ang categories ng LE. Task-oriented LE, written tasks LE, and peer interactions LE. Yan lang ang parusa mo. So, una, task-oriented. Lilinisan mo na yung mga pasok-pasok dyan. Maglilinis ka ng mga kaldero. Yan. Damology ang tawag namin dyan. Damology. Alam nyo, preso ang nagpangalan yan. Damology. Sabi niya. Oo, kapag naglilinis sila ng mga sagbot-sagbot, may magdamology na naman tao. Damology. Yan, tawag sila. Yung maglinis sa kanila, damology. Ang mas lala doon sa Kinapawan. Kaya ang sabi niya, kapag maluwang kasi yung jail doon, so may mga ano sila, may mga okra, talong, masagana sila doon. Kaya ma-healthy sila ba? Kamuting kahoy, kamote, so on and so forth ba? Then kamo, mag-pharmacist. Anay kami, sir? Pharmacist. Putang ina, farming gali. Pharmacist daw ang tawag niya, pharmacist. Okay sa kaburyong yun sing preso siguro, no? Biskan ano na lang ba? Dira ka man makakita sang lain-lain nga buang. Pero mapapansin mo sa buang, ang gagaling. Oo. Yung buang noon na hindi natutulog, nagatagalog sa part. Ang lalalim. Bakit? May kaaway siya ba? Napakinggan ko ba? Bakit mo kasi hindi niligpit yung mga kubyertos? Tangina, ang lalim Ganyan, grabe pala itong mga baliw, no? Nasobrahan lang talaga siguro, no? Amo na nga ang cream, wala sang bright. Kay kabalo sa mag-control. Kaya base sobrahan mo lang. And timekeeping. Sa timekeeping, guys, usually, sa mga malalaking jails na minsan wala silang mga orasan, ayan, may mga timekeeping yan sila, binibigyan sila ng relo. Lalo na kapag yung jail may problema sa tubig. Kung may problema sa tubig kasi yan, sa gabi, gasagob na sila. Pila-pila na siya. So, timekeeping, ikaw, for example, selda 1, 1 hour, magsagob sa tubig. After 1 hour, iba na lang selda. Ganun, timekeeping. Kaya punishment bala na. Hindi gidmat, di ba? Written task. Himo ka essay. Nanalo. Wala na, hindi nyo naabutan. Actually, kasali po dyan yung sa essay, yung pagpipaint. Kita yung mga paintings dyan. Wala na kasi yung magagandang paintings dyan. Naglaya na kasi si ate. Education siya, graduate. Mas magaling siya mag-paint. Nanalo yun hanggang DILG National. Pero dapat ang kalaban lang din niya, mga PDL lang din, nationwide. Ganda ng painting niya. Yan. Yan, pre-production of TCMP materials. For example, atong mga nakabutang dito nga mga unwritten philosophies, daan na, reproduce mo lang. Sir, kwarta mo ang pang-reproduce mo, hindi Iambal mo lang kay ma'am mo nga, ma'am, pwede ko magpa-print sa mga kay ikat ko, kag ibutang ko, i-display ko sa amon nga TC area. Wala. Sa lalaki, wala kayo. Ari gidila And lastly, peer interactions. Reading or reporting of a topic, announcements, at kasali po dyan ang bands. Ang bands is part po siya ng learning experience. Ano yung band? Correct. Marami yan siya. The topic that hindi ka pwedeng bisitahin is wrong. Because right of the accused is to be visited. Right po yan. Right. Kaya ngayon kay Digong,
Yeah. Right to an independent counsel. O sige, ano yan, i-waive na natin na hindi niya pwedeng maging abogado yung anak niyang si Sarah. Pero immediate family siya. Pwede siyang bisitahin. Kaya ngayon, grabe talaga yung violations nun. Sa bans, hindi po pwedeng putulin ang iyong bisita, visitation right. Yan. I-regulate lang. Hindi ka lang pwede, for example, ang visit is alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So, ililimit lang. Alas 10 hanggang alas 12 ka lang. Pero yung putulin talaga yung visitation rights mo, hindi pwede. Mga prohibition, disallowed, limitation, sa mga activity or affiliation to a group. So, hindi ka, doon ka lang sa selda, pag mayroon silang activity, selda ka lang. Hindi ka maka-join. Yan, ban yan. Regulation of visitation privilege, visitation rights actually yan. Hindi ka maka-attend ng mga entertainment or recreational activities. And exclusions. Hindi ka pwedeng pagbawalan sa iyong personal hygiene. Actually, marami kayong makikitang questions na ganyan. Yung ang answer nila o doon is over fatigue. Hindi Ang sagot doon sa question na yan, yung palaging question na nakikita nyo dyan, as you go on with your review, ang sagot po doon is, yung hindi ka bibigyan ng food allowance. Siyempre, nutritional or emotional needs. And religious practice. Kunyari yung Muslim, may salak ka, hindi ka pwede magsimba-simba, ha? Hindi pwede yon. Ito po ang mga hindi mo pwedeng i-ban. Itong mga exclusions na to. At, tandaan nyo guys, hindi po dapat lalampas ng 7 days yan. Kaya sabi ko sa mga junior ko, tarungon mo na girl. Kaya nga man, kung kabalo ganin ang preso, kag nabasahan niya na hindi gali pwede maglampas ang iyang ban for 7 days, lintikan ka gid. Hindi dapat tatagal ng 7 araw ang ban, kung ano man yung ban na ibibigay sa iyo. That is bans. If the cardinal rules are repeatedly breached, ilalagay ka na ngayon sa general meeting. Ito na po yan sa'yo. Mayroon na po dyan yung warden. Ito yung subject. At nandyan lahat ng PDL na kagrupo mo. So, kunyari, isang selda, buong selda yan nandyan, haharapin ng warden. At ikaw ito. That will be the general meeting formation. Warden na yan. At kadalasan, pag ikaw ay now general meeting, ang kadalasang sanction mo is expulsion. In extreme cases, when the resident is incorrigible, hindi naging mabag-o, and becomes threat to the community, kadalasan yan, instigator or initiator of any form of jail disturbance, the warden or the penal superintendent of the Bucor, with the recommendation from the disciplinary board, may transfer the PDL to other jail or prison with an appropriate recommitment order from the court, if detained. Nangyari na po ba yan, sir? Actually, hindi nyo ito nabalitaan, pero noon pong 2022, yes, 22,
22 ba or 21? 22 siguro. Noong nagkaroon po ng COVID. 2021. Yung pinaka-peak ng COVID-19. 2020 no? 2021. Basta dyan. Yung pong jail ng Tacorong, yung bago, yung lalaki, yung nasa Water District banda. Yan. Nakapanood sila ng mga ng KMJS at ang finiture that time ng Sunday ng Sunday na yan is symptoms of COVID-19. Ngayon, parang nagpanic sila ba? Kaya may mga nag-aubo-ubuan that time dun sa kanila. May ginalagnat, ginasipon. Kaya gusto nila magpa-check up. Wala. Teka ron, nag-noise barrage sila. Pero wala to kayo na na pagawas. Amo to nga time nga pag noise barrage nila, ang mga initiators ang noise barrage git-transfer sa Jensen. So, yan yung time actually, hindi na ako magkwento. Naka-record kasi tayo. Yan yung time na medyo nakausap ko talaga si Judge Guerrero. Nung mayroon pa po si Judge Guerrero, retired na kasi siya. Kasi kailangan talaga namin silang i-transfer sa General Santos City Jail. So na-transfer po yan sila 8. 8 po silang na-transfer sa Jensen. Dahil nag-initiate po sila ng noise barrage. So ano po yung mga yun? Kapag jail disturbance po yan siya guys, tandaan na, ano po yung mga jail disturbances na yan? Noise barrage, jailbreak, and any other forms of jail disturbance guys. Pag yan guys, ganyan ang ginawa nila, matik yan, expulsion po talaga yan siya. Aside from na general meeting ka, ito kadalasan yung penalty mo, edi kasali pa din dyan yung nag-initiate ka ng any jail disturbance talaga. Riot, mga ganyan. That is expulsion. Okay tayo? Eto na po tayo. Second, chapter 3. Actually, chapter 3 na yan. Chapter 2 yung behavioral management. Chapter 1 kanina yung introduction. Dito naman guys, sa psychological and emotional aspects, ito naman po yung mga counseling natin. Yan. Ang gagamitin na ngayon dito ay trade na BJMP sa pag-counsel. Parang guidance counseling ba kung nakaka sa eskwelahan? Diba? Naabutan nyo ba si Ma'am Petronila H. Bustamante? Naabutan nyo pa ba? Ay, wala na. Yung guidance counselor ng SKS, yung mataba ang babae, malaki. Wala na. Okay. Apo. Ang involved po dito ay una, initial or intake interview. Pag sinabi mong initial or intake, same lang yan. Unang interview. Sunod, hindi mo na picturean. Ano yung girl, picturean na lang dire. Ginapicturean mo tayo ng cellphone sa classmate. No. Atong kahapon, ano na nga, balikan na to. Dire. Nan. And then, individual counseling or one-to-one counseling. Tapos, nandyan na po yung mga groups natin. Sa groups, meron tayong 3 main groups ha. Pakiintindi nito guys ha. Pag naka-bullet and then naka-indent ng konti, yung katapat niya, yun po yung talagang main. So, ibig sabihin, sa psychological and emotional aspects, may 3 lang. Sa 3 yan, itong group may 3 din siya. Yung peer confrontation group, meron siyang 3. Yung special groups, meron po siyang 5. Ganun ha. Ganun ang pag-intindi nito ha. Okay, sige. At least nagkakaintindihan tayo. Yan. What is counseling? Yan. Pag sinabi niyo pong counseling, that would now be
It is a professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for psychological, emotional, and social functioning, creating an environment favorable for the attainment of these goals. So, basic lang. Tulungan mo ang isang tao na may pinagdadaan ng problema para mabalik niya kung ano yung dati niyang behavior. At ito po ay hindi basta-basta sinukuan na lang, mag-counsel na lang sa imo. It is a professional activity, guys. It is very wrong. Diba kita? Actually, counselors, manggid kita tanan. Ang problema lang, mali ang pag-counsel naton. Naman, namatyan sa part, pamangkuton mo man bala, okay ka lang part, very wrong. Patson ko tatay mo, okay ka? Hindi gid siya okay. There are techniques kung paano po ang tamang pag-approach. Nadula balay nila kay naanod sa baha, okay ka lang part? Hindi gidi. No. So, mayroon po tayong tinatawag na proper way of counseling. At ayaw ko na. Hindi ako sumali sa seminars na. Kaya, syempre, direct to the point kasi talaga ako magsalita. Pero, sila guys, grabe. As in, napaka-professional ng mga counselors ng kids. Hindi yan direkta na sinasabi niya na ganyan. Diba? Ano ang ginambala mo lang? Ingat ka ha, tanga ka pa naman. Hindi mo sina. No. So, inadvisean mo ka, pero parang kinutsak mo naman, parang ganyan ba, no? Halong ka part. Tanga ka daan. Ang problema sila part, kita nga criminology abi, labutaw man ta, kaintindi ta. Pero sa iban na, hambal mo, kasi magsumbaganay ka mo. Nan. Diba? Ikaw ba naman ang balan ka? Halong ka ba na? Tanga ka ba naman? Kung ikaw may pinagdadaanan ka, sasaktan ka. Diba? So, it is a professional activity. Next. Meron po tayong 3 na psychosocial skills at kailangan meron ka na. Meron ka dapat empathy. Isusuot mo kung ano yung meron siyang sapatos, kumbaga pa. Ang sympathy kasi, naaawa ka lang. Diba? Diba? Kaya nga, sympathize! Diba? Kita niyo yung classmate nyo na nagamasi-masi. Te ikaw man. Mate, classmate ato ito. Sympathize. Te, sympathize man ka mo. Pero iban mga classmate ka magulbol, punyeta, ning gago, ano yun? Himo-himo siya sa lahat, tapos tanan kita, magmasi-masi. Iba ang empathy sa sympathy. Sa sympathy, ramdam mo yung nararamdaman niya. Diba? Wearing one's own shoes. Ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Empathy. Ability to perceive the client's feelings and to demonstrate accurate perception of the client. And, ayun na ka pala, sorry. Merely putting oneself in the client's shoes. Kung ikaw ako, ano himuon mo? Ano na? Patson ko gid sa part. Joke. Yan. Next. Congruence. Hindi plastic. Genuineness. No? Being honest and authentic in dealing with the client. Kaya mas maraming counselor na lalaki. Kay kisa ang babae, iniisip niya kung ma-hurt ang feelings ang iyang gina-counselan. Tanawa, lalaki. Nakakita siyang nag-abot nga classmate niya, nakapurma, nakapulong. Part din, binyag, part!
Pero ang babae, di ba? Nakadamit na siya, naka-lipsticks na. Gwapa man ko, day. Balaan mo man nga waki gid ang iyang ano, buki gid kaayo ya. Nagyelo siya nga po nga violet iya nga pantalon, kag naka-orange iya nga sapatos. Gwapa man ko, day. Hambal man sang isa, oh. Oo, day, gwapa ka, day. Kay hindi mo gusto. Di ba white lies? Tama? White lies ang tawag dyan. Kaya hindi mo gusto nga masaktan siya. Di ba? Okay man, kukukuday. Wow, biskan rainbow. Okay, day. Pero ang lalaki, prangka gid daw. Ano, suot mo, Bartman? Gago gid pala ni lalaki, no? Basta lalaki, wala prangka gid. Pero ang babae, kaya nga daw, kailangan ng genuineness pag nagka-counsel mo. For example, sa review center, experience sa review center. Ang dami nagsusumbong. Mga ibang review center na. May arabi sa ka-lecturer nga manyakis gid ng kung makapost sa social media na ginapost niya ang asawa niya, daw wala siya ginimuan now. Pero may dami account kali ba. Kasi sa mga review centers, syempre, labi na subong, damo naging babae. Hindi parehas dating gamay-gamay lang babae mo. No? Parehas sa amon magka-classmate. Pila lang man madumduman ko ang classmate ko nga babae man, sila lilang gid manabi. No? Itong isa, tumboy pa gid, itong best friend niya. No, nala mo na. Oh, subong abi damo na. So, sige na pang chat ka na. Pang chat na. Karon, kato nga mga na-estudyante niya, na-estudyante ko man, gasugid. Tingnan na lang kung isa ba, yung message request daw, sugid. Sir, screenshot niya bala tong mga message ang puta grabe gid ang message naman pa. Hindi gid makaya. Sir, oh, nga apigin replyan mo. Ang nang mabatean niya sa akon. Di kung wala mo tani naging replyan, wala tani naglawig ang storya. Na ba? Kung wala ka tani nagpati nga istorya ang manong, wala tani ta sanina subong. Wala tani ta bayo. Eto man, kung kisabi, we victimize ourselves. Di kung wala mo tani gin-open ang iyang message request, hindi tani matabo. Tapos feeling nila daw, yung feeling daw ng babae god na parang hindi na god sila safe kung nagle-lecture siya. Parang malayo na yung loob ba. Kaya ganun nga daw, kay minessage siya prior, parang ganyan. Sus, grabe, hindi ko rin kayang basahin yung message mo. Sipon mo, halika, libre kita massage. Wow. Kaunta. Wow. Tapos, may words pa dito. Wow, grabe gid ka words to. Tapos, gwapa pa naman tong girl. At ang isa nun ba di, nung nag-lecture siya, hindi ko na sabihin mo siya. Hapit. Kaya ang iya ngaging kursunada nga babae, uyab sang intel. Hapit mo. Hapit daw wala ka puli. Mayad na lang kay ginistorya sang tag-iya. Pero kung makapost, yun yung mga taong ang galing mag-post ng Bible verse, pero satanas. Nung i-post mo yung asawa mo, pamilya mo, akala mo lang ang ginawa. Tapos ikaw pala mismo, babaidur ka. Parang ganyan ba? Pangit ba? Huwag ka na lang mag-post, mas okay pa. Panindigan mo na babaidur ka. Pero yung post mo yung happy family. Tapos walang kaalam-alam ang pamilya mo. Ngayon. And last to confirmation. Pinoy budlay. Kaya mo na, best friend, may chika ko ba? Hindi mo yambal ha? Tiginambal ko man sa iya. Ari man isa, nga naka-receive sang chika, lakat man siya sa isa niya nga best friend. Friend, may chika ko ba? Hindi mo isugid sa iban ha? Hasta nga naglapta. Kay pareho sila tang tanan sang diskarte. Hindi mo isugid sa iban.
Amo na nga sa organisasyon, labi na sa Tri-Bureau. Sabi nyo, hindi nyo mga chismoso. 3 lang ang nakabalo sa isang organisasyon. Ikaw, ako, at tayong lahat. 3 lang. Hindi, ito man, hambal mo. Hindi mo ihambal, friend, ha? Ihambal naman sa kapit. Hasta nga tanan, amo tong diskarte, hindi mo ihambal. Tapos, tong last nga ginambalan niya tong source. Friend, may hambal ko sa mo. Balaan ko naman, ha? Paano mo na balaan? Man, wala lang confidentiality. Pagdating dito, guys, hindi pwede. No? Lalo na kapag personal problems po yan siya, hindi talaga pwede. Kaya you have to practice confidentiality kapag ikaw ay isang counselor. That is why, here, mayroon na siyang exception. In every rule, there is an exception, di ba? If the problem involved is or are children being neglected or abandoned, sa juvenile na subject ninyo, tayo po ay may responsibilidad na isumbong yan. Kahit sino mamamayan ng Pilipinas, isusumbong po natin yan. Even hospitals, na pag malalaman silang bata na nasaktan at nakita nila na yung kanyang mga karamdaman ay dahil sa pambubugbog, whatever, within 48 hours, dapat i-notify po nila ang DSWD. Isa rin sa mga duty ng hospital yan, guys, na kapag ka mayroong nagpagamot na may gunshot wounds, kailangan nilang i-report yan. Kaya mapapansin nyo mga kriminal, hindi nagpapa-hospital. Diba? Napapansin nyo, mga kriminal hindi nagpapa-hospital. Hindi lang dahil hindi nila gustong mahuli, but also to conceal. Kasi nga, to the proper authority. Kasi nga, syempre, i-imbestigahan talaga yun. And also, appearance in court as a witness. Wala naman yan siyang privileged communication. So, for example, sinabi niya sa akin na yung karamdaman niya ay ganito, na naka-apekto sa pag-commit niya ng crime. So, kung pag pinatawag ka, may personal knowledge ka kasi nga, kinento niya sa'yo. So, ikaw na counselor, pwede mo sabihin sa korte. Actually, Your Honor, kasi in my capacity as a professional counselor, sasabihin mo yung karamdaman ng kliyente. It may affect, Your Honor, no, with the commission previously committed by this particular PDL. Pwede. If you will appear as a witness in court. And also, eto po ang pinakamahirap, guys. Kasi, ano ang tawag nila dyan? Nakalimutan ko na eh. Kumbaga pa, may ara na sila sa ginatsunod nga duty ang mga PDL. Example, nag-amin ang isa ka PDL nga gusto niya na gid magpakamatay. Or, masense ni counselor na suicidal siya. Kaya mga sa counselor kadalasan, mga psychometrician graduate, ay psychometric graduate yung mga yan. So, if ever na malaman niya na feeling niya parang suicidal tong batang to, or isang estudyante to, or isang PDL na to, kailangan niyan sabihin niya doon sa kapwa niya mga PDL. Ako ang magsasabi. Tapos, sabihin ko na bantayan niyo siya. So, ang kadalasan yan, guys, nakalimutan ko kasi yung pangalan nila. Pang grupo yan siya ng mga PDL. Ang ginagawa yan nila, 2. Yung isa kasi, pantay kalusugan. Yan yung mga nagjo-duty per shift. 2 hours yata bawat gabi. Mag-start 10 o'clock hanggang umaga. Kunyari, may high blood, prone sa stroke. Bantay kalusugan yan. May magbabantay para ma-monitor yung may sakit. Bantay kalusugan yun. Nakalimutan ko yung sa part na to. Para sa suicidal, binabantayan din yung taong yan ng mga kapwa niya PDL na mag-duty by shifting sa isang buong gabi. Pag umaga kasi okay lang kasi nakikita naman siya ng lahat. Pero pag gabi, hindi na. Isipin mo, tol, sa lahat ng naimbestigahan ko, isang beses pa lang ako naka-imbestiga ng suicide. Isipin mo ha, tarima. Ganyan lang kataas yung tarima, oh. Okay. Tarima is bed.
That is a prison or jail lingo na sila na nakakaalam. Tarima. Tarima means bed. Takal means papaluin ka. Okay? Kubol means may separate ka na kwarto na pinatayo mo. Kubol ang tawag dyan. See? Never mind. Di man lumalabos yun. Saan na nga ako? Ayan, tarima. Ang tarima kadalasan sa jail, double deck. Para syempre, parang mga bed spacers lang din, double deck. Ganyan siya kababa, yung first na bed. Yung pangalawang bed, ganito ka taas. Isipin mo, tol. Yung lalaki, yung PDL, ganito lang kalaki sa akin. Isipin mo, hindi, nung tinali niya yun, makatayo good siya. Ganun lang talaga. Binaba niya na lang yung sarili niya. At nagpakamatay. Kung gusto mo talaga magpakamatay, no? Kahit masakit na, sige. Kahit tiniray ko dati, utang na, sakit. Hindi man ko gusto magpakamatay. Diba? Pero siya, as in, at mayroon pang isa personnel. Hindi mo na sasabihin mo sila. Nagpakamatay siya, tol. Nakaupo lang. Tinali niya lang. Tapos, hinang niya na lang ganyan yung, yung ulo niya. So, ibig sabihin, willing talagang mamatay. Yan yung mga idol ko. Kaya nilang patayin ang sarili nila. Diba? Hindi mo kaya ba? Lastly, bantay lang gina siya sa akon, sir. Nag-amin gin siya. No? Kaya gin-counsel mo siya, nag-amin siya. Patsun ko gina. You have to break the confidentiality of your counseling. Pag ganyan. Okay. Initial or intake interview. The purpose is to elicit personal information, and the requirement is full honesty and disclosure for proper treatment plan. Kaya nga nung last, actually, taga-Pimbalayan yata yun. Na ano yun nung nandito pa ako sa jail, pinatawag. Nasumpinahan kami ng korte kasi may kaso, habeas corpus case. Alam niyo habeas corpus? Habeas corpus sa Tagalog, ay sa literal translation is bring the body. Ang ganyan. Para yan siya sa mga tao na illegal yung pagkakakulong or pagkakahuli sa kanila. Yan. Amparo naman, kadalasan yan, rito mamparo, yan naman po yung mga biglang nawala. Yan. Iba yung nawala, iba yung nahuli. Nawala niyo? Ngayon, CIDG na case yun, guys. Transfer sa amin from CIDG Sulan to sa amin. Kaya ako man ang admin that time. So, nireceive ko. Okay, nireceive ko. Ngayon, may habeas corpus case. Ang galing nun ni Atty. Mahindra. Ewan ko, baka kilala nyo, mga Muslim. Ang galing nun ni Atty. Mahindra. Baguhan pa siya that time, pero marunong na abogado. No? He did his homework talaga. Ayun. Pinatawag kami. Kasi syempre kami yung may custody Pinatawag din yung CIDG. Pinatawag kami, sir, may subpoena tayo, sir. Sige, attorney man yung warden namin that time. Sige, puntahan natin, Pabs. Habeas corpus case. Una, pinatawag siya. You are? I'm Jail Chief Inspector Grino, Your Honor. I heard that you're a lawyer. Yes, Your Honor, sabi niya. Okay, Panyero. I have just a few questions. Sabi niya ganyan. What is your policy in receiving the PDM? Can I turn over the answer to my admin officer? Sabi na ako naman ang pa-answerin. So, pero nasumpinahan din ako. Your Honor, we are just complying with the orders of the court. And this honorable court issued a commitment order of this person, Your Honor. And actually, Your Honor, when I did the elicitation of personal information, that was also provided to me, Your Honor. Eh, ang problema kasi, actually, kung kay Judge Guerrero yon, hindi yun mananalo ang habeas corpus ba? Isipin mo, tol, 10 silang magkakapatid.
Muslim, siya lang ang pang-Christian ang pangalan. Parang binago lang ba? Kumuha lang ng birth certificate. Pero nanalo yung kasong yun. Ang ginis at that time, si ADG. Ngayon, paghuli, basta junior ka kasi sa PNP minsan mahirap eh. Kahit hindi ikaw yung naghuli, ikaw yung ipapa-appear na arresting. Paano mo ngayon makumpleto yung istorya? Wala ka nga doon. Yan ang problema kadalasan. No, so yun. Pagalitan yung Lieutenant Colonel pare. Pagalitan ng korte. Grabe. Mali daw kasi yung hinuli nila. As provided by the birth certificate of the PDL. Sa amin, wala kami magawa. Kasi yung order na yon, order ni court, ang nagpirma si Judge State. O, di ko, kasi sa kanila man talaga yan. So we're just complying. Yun ang sinabi ko. Okay. Oh, si ADJ. Where's the si ADJ? Sabi ng gulo. Yun na. Gisahan na. Wala good masabat ang pulis. Paglabas lagi. Pagalitan sila ni Piskal. Sabi kong ganito yung sabihin mo. Piskal ano? Yung mataba. Yung taga-libak. Yung pangalan nun. Kalimutan. Pagalitan yun. Hindi sila nakaprepare. Kasi syempre, sayang yung preliminary investigation na kinandak ng fiscal. Mawawala lang. Madidismiss lang eh. Naghirap ka na. Diba sabi ko nga, 60 days. General rule, 60 days po ang preliminary investigation. Specific. Kapag po ito ay bata, 45 days. Pag drugs po ito, 30 days lang. Yun yung mga specifications. Other crimes, not committed by children, 60 days po ang itatagal ng preliminary investigation. If it is committed by SCICL, 45 days. If it is a drug case, it is only 30 days. Don't worry, babalikan ko pa man yan sa 27. 27 daw tayo ulit magkikita. And then group counseling. Individual, syempre, face-to-face, one by one, one-to-one. Usap tayo. Usapan natin kung anong problema mo. Ganun. And group counseling naman po, kung ano po yung nalalaman nyo nung nag-recollection or nag-retreat kayo, kung nakatry kayo, ganun din actually dyan ang ginagawa. Yun nga lang, hindi brother, hindi po father ang nagkakandak. Siyempre, mga counselors ng BJMP. Mga train lang naman nakasamahan din po namin. Ewan ko si Goldie. Si Goldie ba ano? Siya ba ay train? Kasama ko yun siya naninigarilyo dati. Si Goldie, nung hindi pa siya buntis. Ang lakas magsigarilyong gago niya. Sir, sigarilyo ta, sir. Kapanigarilyo ka? What are the groups? We have peer, static. Ito po yung permanent group yung sinabi ko kanina. Then, peer confrontation group. Ano naman yan siya? Una, meron tayo tinatawag na secrets. May session yan sila. I-reveal nila lahat ng secrets nila. Yan yung kadalasang problema sa mga babae, kinire-reveal nyo gidman ang inyong tinuod yung sekreto. No? Pero mas maganda yan kasi to unload. Exist emotional baggage. And it promotes trust. Encounter naman po, safety valve. Ano naman yan siya? A forum for members to verbally express pent-up or negative emotions. So, pag-encounter tayo. Pag may encounter yan, pag may magkagalit na PDL, paatubang sila doon. Ikaw ba, hindi ko gusto, batasan mo ba? Wala sila doon. Then, hasta ma-okay ang ilang problema. Sa encounter guys, mayroon tayong tinatawag na peer confrontation group.